Si Mark po, saan ngayon? Nandun sa kanila. Ay, saan kanila? Doon sa kay Nanay Susing. Pinatirik ni Nanay Susing. Ay, nagbukod na sila? Kailan sila huli naghakot ng gamit? Kanina lang. Ako'y nakisabat na ho. Hindi ayaw sabihin eh. Ano ba yun? O bakit napalipat agad-agad kayo? Ba't umalis kayo dito? Kailan ulit kayo umalis dito sa bahay niyo? Mag-aabot na araw na po kami doon. Bakit anong nangyari sa pagtitinda? Bakit hindi na nabibili? So, nalungkot lang ako na nalaman ko nga nagtigil sila sa pagtitinda. 7, 8, 9. Guys, magandang hapon at ngayon parang nagsisimula na naman yata yung tag-ulan. Kasi ito, umaambo na naman. And then sa biyahe namin, sa naging biyahe namin from Candelaria to San Pablo, talagang maulan. Sabi ko nga, ito na naman yata yung simula ng magiging struggle natin sa mga misyon. Pero okay lang, ganun talaga. Sadya namang dumadaan ng tag-ulan sa gada taon. So ito na yun, siguro simula, ewan ko lang. Pero umuulan-ulan na eh. Pabor na ito naman ito sa mga magtatanim. Di ba? At least yung mga tanim nila, hindi na sila mahirapan magdilig. So bisitahin natin si Mark. Kasi almost 9 days na yata na wala tayong upload sa kanya. Or baka higit pa. Kaya kamustahin natin siya. Sana nandito kasi may malaki tayong sorpresa. Hindi lang para kay Mark ito, kundi para sa kanya na rin magulang. Kaya tara, samahan nyo kami ng team. Lakad muna tayo, papasok dun sa kanila. Naku, wala pa yatang tao. May tao kaya? Dito na kami oh. Lapit na. Ako pag maulan sobra dito, sigurado ako napakaputik dito kala Mark. Kasi yung sitwasyon ng daan sa kanila, yung parang lupa siya na parang madulas siya kapag maulan. Tara natin kung may tao. May tao, wala. Tao po. Wala yatang tao. Tao po. Ay, dito si tatay. Hindi, dito si tatay. Tay, kamusta po? Magandang hapon. Si Mark po, saan ngayon? Nandun sa kanila. Ay, saan kanila? Doon sa kay Nanay Susing. Pinatirik ni Nanay Susing. Ay, nagbukod na sila? Bumukod sila. Ano na kailan pa? Ano eh, ngayon lang, kailan lang eh. Ano lang. Kanina naghapag lang ng gamit niya eh. Kakanina? Malayo yun? Mula yun din, doon ko. Santay sa building. Ah, naku. O di bali, mamaya ko na lang bisitahin si Mark. Ikaw na muna sadya ako dito. Paano po yung sarili nilang lupa yun? Kanyang mismo lupa yun. May bahay na nga, yung kubo. Anong gamit nilang? Sinong nagpanday? Hindi, nakatayo na siya. Ah, dati nang may kubo doon? Dati na yung kay Nanay Susing na yun. Pinatira lang sila doon, mag-isawa? Para may tao daw. Kailan sila huli naghakot ng gamit? Kanina lang. Nagpaalam naman sa'yo? Pahig ka naman, okay naman sa'yo, walang problema. Lagi rin narito. Para din delivery pa. Para didilmi pa. Palagi din nandito. Lagi din narito mag-asawa. Pero sa'yo ko tatay kamustahin, kamusta naman po yung mag-asawa sa pagtitinda? Tuloy pa rin ba? Eh, sa ngayon eh, titigil muna daw siya at gawa ng kung minsan eh, nauutang nga yung iba. Bago yung iba naman eh, nakapagasolina. Ah, may mga nangungutang na sa kanya ngayon? Ako, ang hirap nga naman magnegosyo kapag inuutang. Kaya balak niya, may sarili na nga siyang nakabukod sa amin. May tirahan na siya. Ang balak niya ay magtindahan na lang. Para yung kanyang asawa may libangan. Tapos siya ay parang katulad din ng aking buy and sell. Ganyan na lang din ang kanyang binabalak. Pero doon ba sa kanila may ano ba doon? May mga bahay naman na Oo. pwedeng bibili. May mga kabahayan ba doon? Oo, ang dami. Yun ang plano niya, bigyan niya ng tindahan yung misis niya. Oo. At siya magbabantay, si Mark naman magbabay and sell. Oo.
Ganyan na lang. Ganun na lang plano nila. Mm. Ilang araw na silang hindi naglalako, tay? Baka may, 5 yata o 6. Oh, may linggo na rin pala, mag-isang linggo na. Wala pa nga 1 linggo. Baka siguro mga 5 araw nga. 5 araw. Okay, si misis niyo po, dari-diretso pa rin ba ng pagtatrabaho? Diretso. Sana nga siya, ngayon, yung ano ba? Rest day. Hmm. Sabi nung amo, huwag ka muna mag-rest day, wala akong katulong. Hindi naman, Hindi makatanggi. yung, Kayo naman, tay, ano naman pinagkaabalahan niyo dito sa inyong lugar? siyempre, labandero. Ikaw, labandero. Labandera. Bakit hindi pa nagkaroon ulit ng tawag sa pagpapakawit? Nagkatawag na naman. Ay, nakapagtrabaho na rin naman kayo. Kumita naman ako ng 700. Okay na. Si 700 na yung tay, gano'ng katagal konsumo yun? Aba tagal-tagal din ang Kasi magkano na rin naman ang bigas ngayon, ang mahal na. Tapos, pang-ulam. Pero yung mga tanim nyo, kumusta? Itong sobrang init itong mga nakaraan. Ayos pa rin, buhay pa. Buhay pa rin. Oo. Paano ang sikreto dyan tayo? Bakit yung iba, ang dami kong nakita, patay na yung mga tanim nila? Araw-araw dinidilig yan. Ano, umaga hapon ba o umaga lang? Hindi, tuwing hapon lang. Tuwing hapon lang. Okay. Kasi pag dinilig sa umaga, pagdating ng tanghali, napakainit na. Parang lalo siya mamatay, parang nilalabon yung kanyang puno. Ay paghapon mo siya didiligin, dadating ng gabi, malamig. Okay. Hanggang kinabukasan pa yon, bago pa uminit, naka-recover na siya sa hindi na siya masyadong yung basang-basa na Okay. So tay, ikaw paano bakit alam mo yung pagtatanim na guys? Saan ka natuto? Tagal na akong sa pula nung ko'y mag-asawa, maalam na ako. Maalam na ako. Dati yung trabaho ko, madami. Namimili ako ng pinya. Yung mga pinya dyan, kalakal. Tapos yung mga namili ako ng niyog hanggang ngayon. Hanggang ngayon pa naman yung sa akin pa rin yung mga pinya. Kaso nga lang, napakamahal ang kapital talaga sa pinya. Kaya hindi ka makakapili ng lahat yan ipinagkakatiwala lang sa akin. Sa tuwing taon-taon, katulad dito, sasapit na yung pinya. Ayan, marami na naman maglalapitan sa akin yan. Dahil ako, marami akong kilalang buyer. Na Na pwede mo supplyan. pag sinabi sa akin, Teng, tayo puputi ang pinya. Magkano baga? Ako magkasabi sana ng presyo kung magkano. Bigay ko naman sa kanila tamang presyo. Binibigyan naman nila ako. Okay po. So, tay, may tanong lang po ako sa iyo, tay. Sa sitwasyon niyo po ngayon na si nanay yung pinakang may stable na trabaho, kayo po ba ay nagkakaroon din ni nanay minsan ng pagtatalo about sa pera? Hindi naman. Hindi ho. Pagdating sa pera, wala kang magtatalunan yan. Ang asawa ko naman napakabait. Ay, parang din, ang pinag-aanuhan lang, ang pinagdihin namin, yung pinagkakahindian na yan. Yung pagbinsang, ayoko siya nakakita na yung buhay ng ibang tao, pinag-uusapan nila. Yan. Doon lang kami nagtatampuhan. Nagagalit ka? Oo. Ayaw mo nang pinagchichismisan ng buhay ng ibang tao? Oo. Tama yun. Ayun ang ayoko lang sa kanya. Pagka sabi ko, huwag mo pagkwentuhan ng buhay na may buhay. Ang intindihin mo yung buhay natin, yung mga anak mo. Tama. Ayun lang. Sabi ko, pag ikay ka napaaway diya sa ganyang sustasyon, sabi ko, hindi kita matutulungan. Hindi mo kakampihan kasi mali. Pero sabihin mo nag-aaway kami sa pera? Hindi. Naging- Kasi yun yung pinakamasamang pag-awayan ng mag-asawa. Wala. Yung tungkol sa pera. Wala kaming pinag-awayan tungkol sa pera. Pati siya, hindi siya pala hanap na yung sabihin, aba, Nasaan yung ikay magtrabaho, pinagtrabaho? ikay mag-ano. Ayun, naawa na nga sa akin. Sabi sa akin, papa, ako'y awa-awa na rin sa iyo. 5 buwan mo nang inaasikaso ang mga anak mo. Sabi ko, ang gagawin ko. Malalaki na naman yung mga bata. Sabi ko, hindi naman alagain. Yung isa naman titingin nila. Pag nawawala, habulin mo lang natin. Hahanapin mo kung saan naglalaro. At baka mamaya, kung ano-anong gawin diyan, mapaaway pa.
Opo tay. Yun lang. May tulog. Pero kayo po tayo ngayon sa sitwasyon po ninyo ni nanay na ilang anak po nandito sa inyo ngayon? 5. 5? Pati si J.A. na doon sa Sa tingin nyo tayo na isusurvive naman ng pang-araw-araw? ay nakaka-survive pero mas pag minsan kinakapos, tiis na lang. Ngayon lang kami. Pero nakaka-survive. Tay, may tanong sa'yo, bakit pinupursige mo itong mga anak mo na gusto mo makapagtapos sila ng pag-aaral? Aba, ang gusto ko, kaya sila yung matapos sa pag-aralan. Kasi ako, wala akong pinag-aralan. Totoo lang. Hindi man sa iyo, ako grade 1 lang. Grade 1 lang po ang Oo. pag-aralan niyo? Pero, hindi naman humahanga ang mga anak. Bakit papayagin grade 1 lang? Hindi ka malukulot tao pagdating sa pera, sa kwintahan, mahal ka bumasa, mahal ka sumulat. Iba naman sabi ko, anak noon, iba ang aral. Noon, masisipag talaga maestra. Sabi ko, ang grade 1, yung wala pa nga kinder noon, wala. Grade 1 agad. Sabi ko, iba noon ang maestra, iba ang turo. Hindi ngayon ang katulad ng ating turo natin ngayon na ayan, katulad niya. Ayan na si Jay. Saan? Ayan, ang motor. Alam na agad ni tatay, di ko makita eh. Ayun. Ayan na. Oh. Andito pala si Mark eh. Kaya porsigo ko sila makatapos. Ayokong maranasan nila, yung dinanas ko. Nung sa pulo ko'y mag-asawa, akin lahat. Oh. Maging nung sa mga pamilya ko dati, yung una ko hindi ako pinroblema ng aking magulang. Nung ako'y mag-asawa. Hindi ka Mark? May maupuan ka ba dyan? Hindi ka, karating lang namin. Dito ka, tabi ka sa akin. Bakit napalipat agad-agad kayo? Ba't umalis kayo dito? Wala po. Para din po matuto yung asawa kong mag-ano ng pambahay sa amin. Para din matuto siya maglinis. Pero araw-araw din naman daw kayo halos nandito. Opo. Bakit? Wala po. Gusto rin po namin pumunta din dito po eh. Pero anong meron doon sa bahay ninyo? Anong setup ng bahay niyo? May mga gamit ba? Wala po. Wala pang gamit. Kamusta? Anong bubong ang gamit ninyo doon? Yero po. Yero naman, wala namang tumutulo. Wala po. Ding-ding din po yero. Ang dingding, pati dingding, yero. Opo. Tapos po wala po pang ding-ding yung taas. Wala pang dingding itaas. Kailan ulit kayo umalis dito sa bahay niyo? Mag-aapat na araw na po kami doon eh. Mag-aapat na araw na. Pang-5 araw po ngayon. Lahat na ng gamit nyo, nahakot nyo na. Opo. Kanina lang po. Kanina na. Yung damit po. Okay lang naman kasi malapit lang din naman dito kala papa mo yan. O nabanggit sa akin ni tatay na ikaw ay titigil na muna sa pagtitinda. Oo nga po. Isda. Nalulugi po ako sa isda. Minsan po hindi mabibili. Minsan po mabibili. Ano pa rin, short pa rin gawa sa motor. Ang bala ko po magtindahan doon po. Ang dami naman pong bahayan doon. Bakit anong nangyari sa pagtitinda? Bakit hindi na nabibili? Araw-araw po isda. Dahil araw-araw isda ang inaalok nyo. Opo. Hindi sana namili ka naman ng karne. Ayun nga po. Ayaw di rin mabili. At mas minsan po madami ding ulam yung ibang bahay. Minsan handaan. Kaya po hindi mabili yung paninda. Okay, so tingin nyo naman ang tindahan doon magkiklik naman. Opo. Dahil maraming bahay. Opo. Para po hindi na sila lumayo, sa amin na lang bumili. Ba't wala bang tindahan doon? Malalayo po. Malalayo. Opo. Tapos po doon sa kabilang tindahan, mamahal ng tinda. Parang gintuho ang paninda doon. O di kayong bahala, diskarte nyo naman yan. Kung sa tingin nyo ano yung mas makakabuti sa inyo, di ba? Doon kayo. O kagaya niyan, sabi mo na titigil na kayo sa pagtitinda ng isda at magtitindahan na lang. Kayong bahala, ano?
Kasi decision nyo naman yan ay. Ano? Yun, di pa ako makabisita sa inyo dun eh. Malayo ba ang bahay mo? Layo-layo po. Di sa ibang araw, bisita kami dyan sa inyo. Puntahan namin ha. Kaya kami din dito nagpunta, Mark, kasi si tatay, di ba kinuusap ko nung nakaraan si papa mo na gusto daw niya, tinanong ko siya kung, kasi iniisip lang namin ng sponsor mo, Mark, na maganda din naman na hindi lang ikaw yung magkaroon ng hanap buhay, na pati si tatay ay matulungan, kasi si tatay kapag ka kumita siya, matutulungan yung mga kapatid mo, di ba? Lalo na ngayon na humiwalay ka na, so si tatay ay kailangan makatulong din sa mama mo, no? So kaya kami dito nagpunta para tuparin yung pinangako namin kay tatay na magkaroon siya ng sarili niyang puhunan para sa kanyang negosyo. So tatay, ngayon po nag-usap kami ng sponsor, bibigyan ka namin ng pagkakataon na sa sinasabi mong mamimili ka ng niyog, ha? Sana po tay, itong bibigay ko sa inyo, pahalagahan nyo. Sana mapagtuloy-tuloy. Ano? Sana ho. Kung ano yung nakita nyong tingin nyong maganda, magkiklik kaya nyong idire-diretso, yun po yung ano nyo, paglaanan nyo ng oras. Apo. Kasi kung kagaya nung Kalamark, nagtinda ng isda sa umpisa lang, din nagtigil din naman, isipan nyo po kung ano yung sa tingin mong magdidire-diretso. Basta yung ang akala nga kung kikita yung pera, doon ko lang gagamitin. Sige po tay, kung saan yung kikita kayo, para po nang sa ganun, matulungan nyo din po si misis nyo. No, dalawa kayong kumikita, ito naman sila Mark, magtitindahan na din naman dun sa kabila. Okay, bibigyan po kita tayo ng ng panimula. Bukan mo yung palad mo tay. Isa, dalawa, tatlo, Dalawahin apat, natin. 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos tayo. Sana kahit paano kung ano yung maisipan mo na pwedeng pagsimula, kasi hindi naman lahat nagsisimula sa malaki kaagad, di ba? Lahat naman ng negosyo nagsisimula sa maliit papalaki. Yun nga lang, dapat maging consistent tayo sa kung ano yung naisipan nating simulan. Kaya ang negosyo guys, hindi yan basta-basta sige lang ng sige. Dapat yan pinag-iisipan ng matagal. Diba, kaya nga tinanong kita kung sa tingin mo ba kung magtitinda ka ng isda dito, magkiklik. Sabi mo magkiklik. So kaya sabi ko, kung sa tingin mo na sabi mo walang umiikot dito, kaya sabi ko sige, yun ang gawin nyo. Yun nga, nalaman ko na nagtigil pala kayo sa pagtinda ng isda kasi nga hindi na siya mabili. Kaya dapat talaga ang negosyo pinag-iisipan ng matagal na oras bago mo pasukin. Kasi pag nandun ka na, mahirapan ka na ng no? Ang tanong doon, kung kaya mo bang i-consistent, yun yung tanong doon. Kung kaya mo bang idire-diretso, kung kaya mo bang ituloy-tuloy. So sige, tay, ano pong plano nyo na umpisa? Ring kay Commander ko muna rehabilin habang Nag-iisip kung ano yung para maganda. nakasafety sa Habang nagsusurvey. yung pera. Mm-hmm. Pag ako nakakita ng mga dapat bayaran, saka ako Parang buy and sell. kailangan natin yung pera, may babayaran Tsaka lang. para kikita agad uli yung pera. Okay. Sige, Pero tay. pagka hindi pa kailangan yung pera, nasa kanya pa. Okay, maganda yun. Para din, kasi ang pera mainit sa kamayan. Hindi kasi ako naghahawak ng pera. Katulad nung sabi ko nga, Neng, yung kukunin mo sa Bombay, ikaw maghawak. Pagka tayo nagpakawit, may babayaran, saka natin kukunin. Kasi tutubo yung Bombay, kailangan tumubo din tayo. Sabi ko. Kasi dapat sila tatay, nag-usap sila mag-asawa na kukuha na lang sila sa Bombay. Para din nga may si tatay may mapagsimulan. Pero Mark, anong plano mo, kailan ka magsisimula ng tindahan? Hindi po alam kung kailan. Hindi mo pa alam. Paano ba yung itsura ng bahay niyo doon? Pwede bang pagtindahan? Opo. Pwede. Malawak po ang loob. Tapos po, meron na po siyang pang tindahan po talaga. Okay. Sabihin mo sa kanya kay Margo kung anong kulang. Kasi may dami pang gagawin. Papalagari ka pa ng niyog. Kasi pinalalagari nung ako'y nakisabat na ho. Hindi ayaw Sige. sabihin eh. Ano ba yun? Papalagari pa siya ng niyog.
Kasi kinausap ako ng matanda nung kanyang nilipatan. Sabi, Teng, palagari mo yan. Bigay ko yan doon sa mag-asawa. Bahala na sila ang magpalagari. At ako naman may alam din naman ho, kahit papaalo sa paggagawa. Ang sabi sa akin subuan mo para lumaki-laki yung kanilang Bahay. galawan. Okay. Dito yung banyo, dito yung ano. Pero basta pinagtuturo niya sa akin. Pero sabi ko, malaki pang gagastusin. Kaya baka pang nasa 4,000 gagastusin niyan, pati yung niyog. Para kasama yung pagpapaputo lang niyo, patistis. Oo, kasama na. Kasi yung ano nun, yung nakatingding dong yero, siya ang ibububong. Okay. Gagawin, bibili no yata ni Nanay Susing ng pandingding. Anding plywood. Pero yung palagari sa niyog, siya ang bahala. Okay. At saka yung niyog na bigay yun sa kanya. Maganda nga, mabait nga yung nagpatirik. Maganda sana yung flow ng negosyo nila nung una. Yung galaw nung pera nila nung una, talagang kumikita sila. Yun nga lang, dapat talaga kailangan mo kasi sa negosyo umisip ka lagi ng bagong pakulo, kumbaga. Di ba tay? Kailangan mo umisip ng bagong pakulo. Kumbaga, parang sa palabas lang yan, kinakailangan mong umisip lagi ng bago sa panlasa ng tao. So kung nakikita mo na nauumay na sila sa isda, humanap ka ng iba na afford nilang bilhin. Na kaya sa tingin mo sa kinabubuhay nila ay afford nila yung ibebenta mo sa kanila. Isip ka lang, ganun talaga negosyo, kailangan gamitan ng utak. Isip ng isip. Alap na kakayanin ng kanilang bulsa. Yun. Afford ng mga tao, kaya ng bulsa nila yung ibebenta mo sa kanila. Huwag yung sobrang mahal kasi malulugi ka lang, hindi yan mabibili. Lalo depende sa area na pagtitindahan mo. Kaya ayun. So nalungkot lang ako na nalaman ko nga nagtigil si Mike sa pagtitinda. Pero iikot ang motor, ang mahal ng gasolina. Mahal ng gas ngayon. Gumagastos na 300 pag ikot-ikot. Tapos ang iba nasa pautang pa. Tapos ang iba hindi pa mabibili. Bibiyahe na naman siya. Dadagdagan na naman. Siyempre, iba, sabihin niyan, baka rin masira, mag-alala, iluluto di yan. Hindi ko naman para sabihin, kayo magluto. Ako naman hindi ko pala hingin dyan sa mga yan. Sabi ko, kumbaga isipin nila baka masira, lulutuin na lang. Lulutuin nila. Pang-ulam na lang. Ang sabi ko pa nga sa kanila, baka kayo malugi niyan. Baka hindi niyo maintindihan, lugi na pala kayo. Hindi po papa. Ayos pa naman, ewan ko. Para sa parang imbis na kayo nalutang, sabi ko, para kayo nababa. Palubog. Oo. Sabi ko sa nga yan, pinapalalahan ko nga lagi. Buti parang nakita ko kasi sa misis niya medyo medyo hindi pa matured yung isip niya. Parang pag minsan nga pinagsasabihan ko sila, sabi ko paano kayo pag kayo naging tanak, hindi kawawa ang inyong anak. Hindi naman sa talaga, wala akong alam yung asawa. Nakikita ko medyo pa siya, parang isip bata pa siya immature pa. So, ini-expect ko din naman na hindi pa si Mark mapapayuhan ng misis sa ngayon. Baligtad. ng mga diskarte sa kanilang negosyo. Kaya expected ko naman, nakita ko siyempre pinagmamasdan ko din habang kausap ang tao. So nakita ko na medyo immature pa siya, hindi pa siya matured. Kasi ilang taon pa lang yun? 24. Sa 24 dapat may iba-iba naman Meron ngang 19 pa lang matured na. 16 pa lang matured na. Meron namang nasa edad na dapat matured, immature pa rin. So hindi nag-guide si Mark ng mga diskarte or payo nung misis siguro. So buti dito din naman sila tatay na tanong pala sila kung ginaba kayo o hindi. Ayaw nga humawak ng pera. Sabi ko, bakit ayaw mong humawak ng pera ni misis niya? Ni Jay. Kasi asawa ka. Ikaw dapat maghawak niyan. Baka sabihin mo, pag minsan ihabili ni Jay, kasi yung mama niya, siyempre, maano ng tao na ngayon, sabihin, may asawa, bakit ayaw sa iyo ihabilin? Hindi kasi maalam kasi talaga yung asawa. Hindi pa siya pwedeng mag-handle ng pera. Hindi pa niya alam kung paano pa iikutin sa negosyo. Katuwira sa akin, papay, kanya ho yun miss kina kung kanya. Sabi ko, asawa kayo, hindi iyo din yun.
Tama. Sabi ko temo ko Pera niya din na din yun. Mahirap yung panyanan kayo ng pera. Tama. Sabi ko. Di sana, wag na kayo mag-asawang, bukuran na lang kayo ng buhay. Oo, sabi ko. Kasi kanyahan din naman palang gusto. Oo. Lagi ko nga pinangangaralan yung dalawa. Sabi ko, pag kayo nagtampo sa akin, at kayo yung pinangaral ko sa inyo, at sinunod ninyo, at kayo napasama, saka kayo magalit sa akin pagtampo. Tama. Pero pagka napabuti kayo, magpapasalamat naman kayo sa akin. Sabi, hindi ko naman kayo pagsasawaang pagsabihan ng pagsabihan eh. Oh. Ay pag ako'y nawala na, sabi ko, kami isa pa wala, kayo sa pasikat pa kayo. O balang araw masasabi niyong ayos pala, tama pala sinabi ni Papa sa amin. Ano pa ito sila Mark, talagang sa pag kaya nga sabi ko dapat pinag-iisipan din yung pagpasok sa pagpapamilya kasi hindi ang biro talaga. Dapat handa ka na, natindigan, di ba? Kaya mo nang gumawa ng mga paraan para mabuhay kung sino man yung pamilya na gusto mong makasama habang buhay. So, yun nga. So, Mike, sa isang araw siguro, bibisitahin kay Tamis mo doon sa may bahay ninyo para makita ko yung sitwasyon nyo, ha? O, sa ngayon, di mag-uusap kami ng, sponsor mo, sponsor nyo, kakausapin ko siya mamaya para sa update na ito, ha? Okay, so yun lang, nalungkot lang ako kanina pa lang, nung marinig ko pa lang kay tatay na natigil na kayo halos mag isang linggo. Nalungkot na ako kasi ang in-expect ko sana, wish ko nung magtuloy-tuloy kayo. Magtuloy-tuloy yung kita nyo kasi ang ganda ng kita nyo nung umpisa eh. O yun nga lang, sabi mo nga, sasawa din ng tao. Siguro, hindi pa lang din ikaw masuggest yan o ikaw mismo ng iba naman pwede sanang mapag-ikutan ng pera na hindi lang doon sa gano'n. Pero okay lang yan. Tapos may naisipan ka magtindahan. O subukan mo sa pagtitindahan, ha? O sige, tay. Ang mission namin ngayon dalhin sa iyo yung pangsimula mo at kumustahin ko nga si Mark. Nagulat lang din ako na naglipat na pala kayo. Alright. Ang gusto sana nga na sponsor, magtulungan sana kayong dalawa ni Papa mo eh. Pero yun, naglipat na pala kayo. Pero okay din para matuto kayo, no? Hingi ka ng payo kay tatay pag may napapasyal ka dito. Tay, ano kaya magandang gawin dito? Hingi ka ng idea kasi si Papa mo may mga idea siya sa mga naging trabaho niya dati. So baka matulungan ka. Okay, sige Mark, punta muna kami, ha? Sige, ano sadya mo? Saan ka pupunta? Alam mo bang nandito kami? Hindi? Hindi po. Sadya pupunta ka lang dito? Ba't iniwan mo yung asawa mo doon? Nagpahiwa na po. Okay. Hindi naman kayo magkaaway? Hindi po. Kasi po susunduin si mama, kailangan yung motor. Okay, susunduin. Ikaw susundo. Si Papa po. Si Papa mo. Tapos tsaka ka na naman babalik doon. Babalik po pa uwi doon. May ilaw kayo doon? May kuryente? Wala po. Wala. Anong ginagamit yung ilaw? Wala po. Kakain po kami ng maaga. Alas 5, kain na kami doon. Pagdating ng alas 7, tulog. Naku, para kayo nasa sinaunang panahon na. Kakain ng maaga kasi lalo kapag isda, matitinig ka kapag gabi ka nang kumain. Kaya kailangan may araw pa, kakain ka na ng gabihan. Wala po ilaw. Naku, yung pa naman ang mahirap, baka makabuo kayo ng bata. Kasi walang ilaw. Diyan dumami ang anak ng mga naunang tao. Dahil hindi daw usang ilaw noon. Walang libangan. Walang libangan. Naku, baka mamalaya ko, buntis po si ano. Walang problema, basta kaya na. Di ba? Di ba tatay? Sige, kayo, na kaya na naman nila tatay kasi lumaki nga kayo ngayon ng ganyan. Kaya naman yan. Basta maganda lang siyang umano ng bumudget ng pera. Kakayanin niya. Yung mahalaga kasi yung budgeting sa pera, importante yun. Kasi dumali ng gastos agad na pagkakatikin mo ng konting tama. happy ka, ay hindi mo naiintindihan kung gusto pala Tama yun, totoo yun. Yung parang one time, big time ka, kumita ka ng konti, then yung gastos mo, di mo namamalay, mas malaki na pala yung gastos mo kaysa sa kinikita mo, babagsak ka talaga. Patik yan. Maramdaman mo na lang, wala na pala. Pati pala kapital ko nadamay na. Totoo yun. Alright, sige, Mark. Bisitahin ka namin pag hindi bukas Friday, may lakad kami. Pag hindi Sabado, Linggo. Ha? Okay. Sige tay. God bless sa'yo tay. Congrats sa'yo.
Sige, ikaw na pong bahala dyan. Maraming salamat sa inyo. Okay tayo. Babot ko na lang din sa sponsor. Basta salamat lang naman sa kanila. Masaya na yung mga yan eh. Maraming salamat po sa sponsor ni Jay at Pati si tatay eh, Ah, may pati pagsimula na tayo. Sige tayo. God bless sa inyo. Sige, punta na kami ha. Buti tumigil yung ulan. Ingat po kayo. Sige, Mark. Okay, palabas na kami sa area nila, Mark. Tumigil naman yung ulan. So, yun lang. Yun lang yung nakakalungkot na sa feeling ko, ayoko namang itanong kasi baka iba na naman ang maisip ng mga viewers natin. Sabihin pinaghahanapan natin, ibinigay na. Pero yun naman talaga dapat, kailangan nating hanapin kung para malaman natin kung sila ba'y nalugi na o ano na nangyari sa puhunan nila, di ba? So, pero sa nakikita ko parang sa tono pa lang ni tatay na pababa, di ibig sabihin baka nalugi na sila. Pero nagpaplano sila na magtindahan. So, in the first place, nagtanong ako sa kanila base din sa observation ko. Nasabi ko, 'di ba, kung may nagtitinda dito sa lugar nila, then sabi nga nila maganda po yun kasi wala. At sinabi ko, sure ba kayo? Sabi nila, oo daw. Magtitinda daw sila ng isda. So, sige, kinausap natin sponsor, yun ang plano nila. Binigay natin sa kanila yung pagkakataon. Kaso nga lang, ayun, ito yung ayaw kong mangyari dahil nahihiya ako sa mga tumutulong sa sponsor lalo na. Yung alam mo yun, yung parang bao na kapag lumingas, ang bilis ding matilpos o ang bilis ding mamatay ng apoy. Ayun yung kinakatakot ko kasi nga nahiya ako sa sponsor. Gusto ko magtuloy-tuloy. Tingnan nyo, nawala lang kami ng ilang halos 1 linggo mahigit, halos 10 araw yata, wala lang tayo ng ganun katagal, wala na kasi hindi nag-guide. Kasi kung nagkataon na hindi kami ibang bansa at na bibisita ko to sila at nalalaman kung ganun, sasuggesta natin sila ng iba naman para mapaikot pa rin nila at hindi masayang yung pagkakataon. Kasi nakakapanghinayang guys kapag masayang mo yung chance na binibigay ng sponsor. Nako, hindi natin alam kung may susunod pang ganyan. Kaya yun, tingnan natin, bisitahin natin si Mark mismo dun sa bahay nila. And then about sa puhunan nila, kakausapin ko nilang ng walang camera para din hindi naman sila mahiya. Kami na lang, isa sponsor ko na lang i-update kung anong nangyari sa puhunan nila. Ganoon na lang siguro gawin natin. At tingnan natin yung sitwasyon nila kung ano pang may tutulong din sa bahay nila. At least malakas yung loob nila na humiwalay para matuto sa buhay. Yun lang. So yun, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Team Marcos. At sana maayos pa natin tong sinisimulan nila Mark. At si tatay naman, sana mapalago niya at huwag niya sayangin yung tiwala ng sponsor. Alright, so nga pala guys, sa totoo lang dapat merong akong isasuggest kala tatay tsaka kala Mark kung sila ay magkasama pa. Isang negosyo sana, pinapatanong ng sponsor natin kung kaya nila itong bagay na to, then baka po-providean sila, tutulungan para sa negosyo na to. Pero yung nga sa nakita ko, wag na muna, pakiramdaman muna natin bago tayo gumalaw, bago natin sila kausapin about dito. Kasi ayun nga, nakita ko ay na-mismanage siguro nila Mark. Kasi nung una, di ba sinasabi, ang laki ng kinikita nila. Magkano kinikita nila nung una? Sabi nila, hindi nababa ng 500, di ba? 800, ang laki ng kinikita nila. So sa salita ni tatay kanina na pag kumita ng konti, baka dahil hindi nila nararanasan at mga medyo hindi pa ganun ka-matured, baka nasusobrahan sila sa hindi natin sigurado, hindi ako sure. Pero sa salita ng tatay, baka sila Mark ay nami-mismanage yung puhunan, baka napapagastos ng sobra, hindi namamalayan, higit na yung nagagastos dun sa tinubo, nadadamay na pala pati puhunan. So baka ganun yung nakita ko, nakikita ko na pwedeng naging reason bakit ganun yung nangyayari sa business nila. And then yun nga, napag-usapan nga namin yung reason kasi nila na nagsasawa yung mamimili dun sa isang lugar na inikutan nila. Sana ay naging diskarte, umikot naman sa iba. Then after 2 days, marahil miss na ng mga yan kung ano yung tinitinda mo, tsaka mo ulit sila balikan. Di ba?
baka naman muna ng rota, kumbaga. Doon ka naman sa ibang lugar, doon ka naman maglako. Posible. May possibility na maubos pa rin yung paninda mo doon. Then, after 2 days, balikan mo ulit yung pinupunta mong area. Ganun lang, papalit-palit lang. Para hindi manawa yung tao. So, yun lang, na ano lang, siguro, walang masyadong walang masyadong suggestion, yung walang nagpapayo. So, sana naman, may natira pa sa puhunan nila, sana. Para, kasi gusto nila mag-open ng tindahan. So, may possibility naman na baka meron pa rin, di ba? So, malalaman natin yan sa susunod, na pagbabalik natin kay Mark, makikipag face to face tayo sa kanya ng usap, ng matino. Para nang sa ganun, ay malaman natin lahat. At malaman natin kung deserve pa ba nila yung gustong i-offer ng sponsor nila, di ba? So, yun. Kita ka sana sa susunod. Maraming salamat sa pagsama niyo sa vlog na to. Huwag niyong kalimutan mag-like. Malaking tulong po yan para mapanood din ng iba ito mga ginagawa nating vlogs. So, maraming salamat. God bless po sa inyo. Ingat po. Totoong nangyari na kayo ay ayaw kay Mark. Totoo yun. Totoo din na pinagtatabuyan kayo kapag pupunta doon. O pinaparamdam nila kay Mark na ayaw nila kay Mark. Gusto pa nga po ko ipakulong. Gusto mo pa ipakulong? Nung atin yan. Ano daw po? Trespassing daw po sa bahay nila. Tapos po kidnapping. Pumasok po daw. Pati kidnapping? Kinidnap mo daw siya? Opo. Pinagbenta nga po kami nagnakaw ng pera. Pinagbit lang po kayo? Opo.